Sa vlog natin ngayon. So, welcome to Web Kingston. So, um, masasabi ko lang is having great time na yun, kakapahinga lang natin. Yun, medyo masakit pa yung mata ko kasi nasisilaw sa liwanag dahil sobrang init kasi ng panahon ngayon. So, uh, pag-usapan natin ngayon tungkol sa marketing. So, as usual, kailangan pa rin ng Google Ads yung bawat company at kailangan ng SEO at kailangan ng content creator at commercial at mag number one lahat yung services na words kasi nga yun yung pinaka-importante na mag number one kayo sa Facebook video, mag number one yung banners nyo at lumawak yung network nyo sa ibang bansa at sa Pilipinas. Paano naman gagawin yun? Siyempre, merong limitation yun sa Facebook na kailangan mo lang gumalaw ng ganun lang ang range. So, sa network ng Web Kingston, syempre malawak yung network ng Web Kingston at hindi isa lang yung yung pinaka-organization nito sa marketing. So, ang pinaka the best kasi nito is yung mag-improve yung capacity ng business nyo. So, paano mangyayari yun? Siyempre, si Web Kingston na bahala sa business nyo. Kailangan nyo lang gawin, mag-call, mag-comment, paano na lumago lalo yung negosyo nyo. So, yun yung pinaka the best kasi nga yung ang business kasi natin season kasi yan, basta ma-set up lang yung business mo at ipagdasal mo din yung business mo at i-focus mo din yung services mo, lalago din yan. Siyempre, ano kasi ito dual market kasi. So, pag sinabing dual market, ito kasi yung market mo, market ng ibang tao. So, dapat naka-balance parati yung yung market. So, nagma-market ka sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo at sa mga existing mong client na still nagtitiwala sa iyo. Iba naman din yung market ng internet kasi ang market ng internet is good provider talaga yan na lifetime existing talaga yan. So, pag sinabing lifetime existing, so lifetime innovation and development and innovation. So, yun kasi pinaka the best talaga sa Wave Kingston. So, maraming tanong sa mga client na, sir, nag-avail na kasi ako ng market nyo. So, yayaman ba ako agad? O magkakakliyente ba ako agad? At dadami ba yung followers ko? Ganito kasi yan. Madami man yung followers mo or hindi, pag yung market mo naka-stock up at nag-avail ka lang ng syempre nag-avail ka lang ng ganito, hindi ka naging part talaga ng Web Kingston, na hindi ka talaga nagbabayad ng monthly. Syempre, everything is a cost. Everything is a cost talaga. Maliban na lang kung partnership. Pag sinabing partnership naman, lahat ng pumapasok sa engagement mo, sa platform mo, ay meron ka ding ibibigay kay Web Kingston. Kasi marami kasi akong pinapasahuran din Siyempre, alam nyo naman, sa knowledge sa negosyo, pag sinabing gusto mong kumita, kailangan mo rin ng magpasahod. Kailangan mo rin magpasahod ng mga tao. Kasi nga, hindi man pwedeng i-work lang yung isang project tapos dahil nagbayad ka lang at itapos na. Pwede naman kumita ka sa ganun na way kasi nga, pag nagbayad ka naman ng una is 3 years naman. Pero syempre, yung iba kasi yung focus talaga araw-araw. Katulad sa mga existing kong client. Kahit gaano pa kadaming ipapagawa, basta existing ka lang sa Web Kingston, araw-araw ka talagang ipopokus. Walang holiday. There's no holiday sa company ni Web Kingston sa operation sa virtual marketing. Kasi nga, yung appreciation and
happiness na naging part ka sa Web Kingston is sapat na yun. Kumbaga, marami ng mga tao na naging masaya na mag-work sa company mo na i-develop at mahalin. So, ganun yung pinaka-advantage sa ibang kumpanya lalo na sa marketing kasi nga ang marketing kasi natin is yung pinaka malaking expand. So, pag sinabing malaking expand, may market. Pag sinabi mong pili ka lang kahit anong country na gusto mong market, basta existing. Ganun kasi yung market ng Web Kingston. Kumbaga, alangang magtatrabaho si Web Kingston sa'yo. Pag tapos na kasi yung one-time payment, syempre, tapos na yung operation, wala nang, hindi na ganun talaga, focus talaga. Pero kung may contract ka kay Web Kingston na 1 year o 5 years na still innovation, syempre, si Web Kingston mag-work sa'yo with no holidays. Kahit holidays yan, i-work talaga yung business mo. Kahit na sumasarap ka ng vacation at pumunta ka ng masarap na mga lugar na gusto mong puntahan at alam mo may nag-work sa business mo, syempre masaya ka nun. Syempre, sino bang hindi, di ba? So, walang ibang nag-offer nun, si Web Kingston lang. It doesn't matter how much the contract, basta pinag-usapan ay pinag-usapan. That's the good intention of contract sa isang market. So, ano pa yung pinaka-the best sa lahat kay Web Kingston? Syempre, andyan yung pinaka-the best na mag number one ka sa malaking social media, mag number one ka sa malaking platform, at lahat ng mga competitors mo ay tinitingala ka dahil syempre makapasok lang ng client ng tuloy-tuloy at tuloy-tuloy din yung market ng SEO. Syempre expert to expert na to. So, the best na yun. So, ganun lang talaga ka the best yun. So, ano pang iniisip mo at pagtatalunan nyo sa magka-partner kayo sa negosyo dahil yung market nyo, kailangan nyo ng malaking finance para sa event. Alam nyo kasi, to be honest, yung mga event na yan, is a big cost. It's a big cost, need a sponsor, at hindi din nag-i-exist. Kasi nga, pag once matapos yung mga event, bayad lahat yon. Kumbaga, that's it. Ito kasi yung bagong ko ngayon strategy. Ang event, pwede nating dalhin yun sa online. Pag once kasi sa online yan, lifetime na magagamit mo. Hindi no need to commercialize na maraming edit, mag-hire ka pang ng mga multimedia para sa editing, and no, okay na yung empleyado mo na marunong isang graphic artist o dalawa, isang media editor for commercial. Okay na yan. No need na more cameraman or kasi ang pinaka trends ngayon sa market ng Web Kingston, ganun kalaki ang market ng Web Kingston na masasabi na ang event is nasa online. So, paano yun? Kasi, syempre, event nasa online. Syempre, pag yung event nasa online, parati yun. Every week may event. So, paano magkaka-engage yung mga bagong client nun? You know what I mean? Ang pinaka-target talaga nun is yung mga investor because you are legit and you are so much potential sa market. Kasi nga, kung mag-event ka lang na mag-event in a public way, a lot of things na mawawala sa'yo. Una sa lahat, yung planning. Kasi nga, parang umaasa ka na lang sa mga influencer. Kung i-check mo naman yung mga influencer na yan is just having fun and earn money easily. So, parang what is life para lang makakuha ka lang ng engagement, na makakuha ka lang ng maraming followers, ma-expose yung sarili mo, ma-expose mo yung business logo mo. That's ridiculous. Sinong namang tanga na mga prospect investor na mag-i-invest
dahil sa mga influencer. Siyempre yung mga influencer nagshi-share ng mga, illegal na mga pasugalan at saka mga, below the belt, siyempre masisira yung business niyo. So, think wise din kasi nga, oo, kung gusto niyo na lang sa lokal na mag-boost yung market niyo at yung mga buyer niyo is yung mga ano, yung mga tao na hindi hindi naman gano'n kaganda ang balik ng profits kasi sa ingredients pa lang at saka sa mga processing ng mga materials pag-create ng mga product is mas expensive na. So, pansinin niyo yung Amazon. Yung Amazon kasi hindi siya nag-aano ng mga influencer, hindi siya nag-aano ng mga, ah, tao. Ang inaano niya is yung mga investor talaga. Kaya nga sobrang laki ng ano niya, yung market niya ngayon. So, kahit si Elon Musk gano'n din naman. Kaya nga ano, parati lang naman sila nag-aano sa internet na, "This is my place, this is my office, this is my website. Just search anything you want in this website and you can buy it." Parang gano'n lang. So, ang plan kasi sa business, you need a hustler. Yung hustler na masasabi nyo na, this is it. Ito yung pinaka the best. Ito yung pinaka good sa lahat ng market. Kasi nga, each day need a development. Each day need an idea. Pero kung gusto mo agad-agad na mabilisang influencer na mag-boost sa business mo, tapos masisira yung sa isang iglap masisira yung business mo dahil yung influencer niya nakagawa ng hindi maganda. For example lang, kahit nandito ako sa Cebu, nung isang rapper na nakabaril na si 999, si Range 99, nakabaril ang foreigner na hindi niya sinasadya dahil sa sobrang galit. So, sa lahat ng mga na-produce siguro niya ng mga endorsement, madadamay din yung mga company. So, biglang pag-ingay ng isang pangalan, unting-unti naman, sa isang pitik lang, sira na agad yung ano mo. Sira agad yung business mo. Paos na agad. So, kung mapapansin nyo, kung gusto nyo magtayo ng business at mag-develop ng business, no need ng mga influencer na yan. Kasi nga, hindi mo na kailangan makisama sa uso ng Pinoy. Kasi, 100% Pinoy is employment. So, nag-work lang sila sa mga company. That's it. Ilan lang ang mga Pinoy na naging negosyante. Ngayon nga lang, siguro, yung si Diyos Kangkong lang yung Pinoy na nakita ko na nagninegosyo talaga ng, ng solo talaga eh. So, I mean, isa sa malaking factor sa negosyo na, kailangan mo talagang i-motivate at isang pagkakamali sa negosyo na nag-boom ka tapos sinamahan mo ng idea na dahil may nag-consult sa'yo na, "Sir, kailangan nating makisama sa mga tao na nag-hit sa mga influencer at saka nag-i-event." Sa reason na yan, aanin mo yung millions of followers, parang gusto mo lang kumita kay Facebook at kay YouTube. Parang ganun na lang yung pinaka-ano mo nun, pinaka-motivation. Ba't hindi ka na lang maging vlogger? Huwag ka na magnegosyo. Yun yung pinaka-ano dun. Yun yung pinaka-simple dun. Kasi, sa isang bagay, hindi mo pwedeng pagsasabayin yun. Kasi kung mapapansin mo, kung pagsabayin mo yung earning in technology, even digital, and personal things na kikita ka, hindi talaga siya akma at wala talagang tamang ROI sa ganun dahil meron kang pinapasahuran ng mga empleyado at meron kang binibili ng mga materyales at yun ay hindi talaga nagkakatugma. So, hindi naman sa inaano ko yung yung decision mo, pero pwede ka pa rin maging content creator at kumita in online, but hati yung oras mo. Meron kang
for content vlogging, meron ka for business, but I guarantee you, meron talagang masasacrifice diyan is either your family, your employee, your business, your existing investor. Kasi wala ka ng focus nun. Kasi kung mawala ka sa focus at hindi mo na mararamdaman yung pain at pagdaloy ng dugo dahil sa enjoyment sa negosyo, yun, dun ka na mag-worry. At dun ka naman mag-worry maglabas ng pera. At dun ka babagsak. Ganun ang reality ng negosyo. So, papansinin nyo, bakit nung ako walang budget sa negosyo pero kumita ako? Kasi ganun kasi yun. Pag gusto mo ng isang bagay, magagawa mo yun. That's the reality. So, ngayon, ang pinaka bottom line talaga dito is kung gusto mo talaga maging one of the biggest billionaire kahit sa ang lugar yan, I guarantee you na sa loob ng 10 taon, bibigyan kita ng magandang numero sa negosyo mo. Bibigyan kita ng magandang platform sa negosyo mo. Yun ang kaya kong ibigay sa iyo. Kasi nga, walang ibang ibibigay ko kundi ma-enhance yung business mo, dadalhin yung business mo dun sa mga investor. At yung mga investor naman, dun sila magdidepende sa'yo. Pwede ka lang gumamit ng mga tools for mga celebrity. That's it. Back to history na. Kasi mas maganda kasi yung mga celebrity na matitino. Pero meron naman mga influencer na matitino din, but you need to think bago nyo add to cart sa business nyo. Kasi pag once masira kayo, that's it. Kasi halos naglipanan na ngayon ng online gambling. And online gambling is a curse for your client. That's it.